Pinalayas nila ako na parang asong ulol habang nagpapakasasa sila sa mansyong binili ng sarili kong pawis. Tinawag akong amoy lupa ng asawa kong nakikipaghalikan sa kabit niya sa mismong kama namin. Akala nila ay tapos na ako, ngunit hindi nila alam. Sa bawat pagluha ko ay paghahasa ko ng patalim na puputol sa kanilang ilusyon. Paano ko babawiin ang lahat ng ninakaw nila? Pera lang naman ang silbi ng babaeng yon sa buhay ko, babe. 5 taon. 5 taon kong tinitiis. Ang amoy lupa niyang presensya para lang sa investment ng kumpanya natin. She is just a stupid cash cow. Kapag nakuha na ni Mommy ang mga titulo, I am done with her. Ang malagim na tinig ng sarili niyang asawa na si Evren ay umalingaw-ngaw mula sa naiwang nakabukas na speaker ng bagong sasakyang kararating lamang sa garahe. Kusang kumonekta ang sistema nito sa telepono ng lalaki habang nag-uusap sila ng kanyang kabit. Sa loob ng malawak at marangyang sala, nakaluhod si Zyrabel. Ang kanyang mga kamay ay namumula at nakababad sa maruming tubig habang pilit niyang pinapakinis ang sahig na kahoy. Pawis na pawis ang kanyang noo. Naisip niya kasing sorpresahin ang asawa ng isang malinis at maaliwalas na tahanan at ipagluto ito ng masarap na hapunan para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Nabitawan niya ang basahan pabalik sa timba. Isang mabigat na paninikip ang bumalot sa kanyang dibdib, na tila may sumasakal sa kanyang lalamunan, kaya hindi siya makahinga. Ang nakakapasong katotohanan ay gumuhit sa bawat ugat ng kanyang katawan. Kasunod ng boses ni Evren ay ang malambing na tinig ng isang babae na hindi niya kilala. Nagpapalitan sila ng matatamis na salita at mga pangako na hinding-hindi narinig ni Zyra mula sa asawa sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. Namatay ang koneksyon ng sasakyan kasunod ng pagbaba ni Evren, ngunit ang alingaw-ngaw ng pagtataksil ay patuloy na sumusugat sa isipan ng kanyang asawa. Tulala at nanghihina, unti-unti siyang tumayo mula sa pagkaluhod. Nangangatog ang kanyang mga tuhod habang inihahakbang ang mga paapaakyat sa hagdan patungo sa opisina ni Evren sa ika-2 palapag. May nag-udyok sa kanyang hanapin ang buong katotohanan bago tuluyang pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Binuksan niya ang pinto at naglakad patungo sa silyang madalas upuan ng asawa. Sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng isang makapal na libro, may nakita siyang isang itim na folder na bahagyang nakasiwang. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buklatin niya ito. Tumambad sa kanyang paningin ang 2 dokumentong tuluyang wawasak sa natitira niyang pag-asa. Ang una ay isang kasulatan ng paglilipat ng lahat ng ari-ariang nakapangalan kay Zyra patungo sa kanyang biyenan na si Doña Velmira. Ang pangalawa ay isang papeles ng annulment kung saan malinaw na nakapirma na si Evren gamit ang paborito nitong pluma. Hindi niya namalayang bumagsak na pala ang isang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Dumapo ito sa makintab na sahig ng opisina. Sa halip na magwala at sumigaw sa sakit, dahan-dahang yumuko si Zyra. Gamit ang dulo ng kanyang lumang damit, maingat niyang pinunasan ang mantsa ng luha sa kahoy. Naalala niya kasi ang madalas na panunumbat ni Doña Velmira na palaging nagagalit at nandidiri kapag nadudumihan ang mga mamahaling kagamitan sa mansyon dahil sa kanyang pagiging probinsyana. Sa sandaling iyon, ang hapdi ng pagtataksil ay napalitan ng isang nakakikilabot na katahimikan sa kanyang puso. Ang 5 taon ng pagtitiis, pag-aalaga at pagbuhos ng kanyang sariling yaman para maisalba ang pabagsak na kumpanya ng mga salonga ay nauwi lamang sa isang basurang papel. Sila ang nakinabang, ngunit siya ang itinuturing na basura. Habang ibinabalik niya ang folder sa ilalim ng libro, napansin niya ang isang maliit na talaan sa gilid ng mesa. May nakasulat na petsa bukas at ang mga inisyal na CH na may kalakip na paalala ukol sa malaking pondo. Wala siyang ideya kung sino o ano ang inisyal na yon. Ngunit sigurado siyang bahagi ito ng plano nilang itapon siya
ng tuluyan sa kalsada. Mula sa labas ng silid, naramdaman niya ang mga yabag na papalapit sa pintuan ng bahay. Huminga ng malalim si Zaira. Ibinulsan niya ang lahat ng sakit, ang pandidiri, at ang pagkadurog ng kanyang pagkatao. Pinunasan niya ang namumulang mga mata at humarap sa salamin ng aparador. Umusbong ang isang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na galing sa pagmamahal, kundi sa isang nag-aalab na panata. Tinanong niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin. Isang katanungang bumabalot sa buong pagkatao niya na naghahanap ng katarungan. 5 taon ng pagiging alipin? Ito ba ang igaganti ninyo sa akin? Lumabas siya ng silid upang salubungin ang asawa sa ibaba, handang ipagpatuloy ang pagiging isang maamong asawa habang palihim na hinahasa ang patalim ng kanyang pagbabangon. Pilit na kinalma ni Zaira Bell ang bawat himaymay ng kanyang laman nang marinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Isang tunog ng mekanismo na tila hudyat ng pagsisimula ng isang mapanganib na palabas. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, bit-bit ang isang maskara ng katapatan na 5 taon na niyang isinusuot. Ngunit ngayon ay may kasama na itong pait na tila lason sa kanyang dila. Pagdating sa sala, tumambad sa kanya si Efren. Maayos ang suot na mamahaling barong, ngunit ang mga mata nito ay bakas ang kapaguran mula sa pakikipagtalik sa ibang babae. May dala itong isang tangkay ng rosas na ang mga talulot ay nagsisimula ng mangulubot at mangitim ang mga gilid. Isang bulaklak na halatang binili lamang ng mabilisan sa tabi ng kalsada para lamang may maiabot. Happy anniversary, babe! I'm so sorry I'm late. Sobrang gulo sa office kanina. Nagka-problem sa logistics ng mga bago nating supplies. You know how it is. Work never ends pagdating sa kumpanya natin. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Efren ay tila mga patalim na sumasaksak sa pandinig ni Zaira, ngunit nanatili siyang tahimik habang tinatanggap ang bulaklak. Hinayaan niyang dumapo ang labi ng asawa sa kanyang pisngi. Isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay nagiiwan lamang ng malagkit na pakiramdam ng pagkamuhi. Thank you, Efren. It's okay. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Ang sagot niya sa tinig na kasing lamig ng tubig sa madaling araw. Ngunit sapat na para hindi mapansin ng lalaki ang namumuong bagyo sa kanyang loob. Hindi pa natatapos ang kanilang sandali nang pumasok sa eksena si Doña Belmira, ang kanyang biyenan na laging balot ng mamahaling alahas at ang bawat hakbang ay tila nag-uutos ng pagsamba. Ang matandang babae ay lumapit kay Zaira at hinawakan ang kanyang mga kamay, isang hawak na tila mahigpit na kadena sa halip na pagmamahal. Zaira Bell, iha, ang galing mo talagang mag-alaga sa anak ko. But you see, Efren is so stressed lately because of the business. You know, bilang asawa, your duty is to make things easier for him. Kaya nga dinala ko itong mga documents for you to sign. It's just an authorization para hindi ka na mahirapan sa pag-manage ng mga accounts mo at para mas mabilis ang cash flow sa kumpanya. You're such a simple girl from Mindanao. Hindi mo naman kailangan pang mamroblema sa mga komplikadong figures na ito. Let me handle it for you as your mother. Ramdam ni Zaira ang panginginig ng kanyang mga daliri habang iniaabot ni Belmira ang pluma. Ang bawat pangungusap ng matanda ay puno ng gaslighting. Tila ipinamumukha sa kanya na wala siyang alam at dapat lamang siyang maging mapagpasalamat dahil tinanggap siya ng kanilang pamilya. Tiningnan niya si Efren, umaasang may makikitang kahit katiting na pagtanggi sa mga mata nito. Ngunit ang asawa ay tumango lamang habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Marahil ay kachat ang babaeng kanina lang ay kausap nito sa sasakyan. Zaira, listen to mommy. Para sa atin din ito, para hindi ka na ma-stress sa mga bank transactions. We just want to protect you, babe. Kinuha ni Zaira ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila isang bundok ng lahat ng kanyang mga sakripisyo. Habang iginuguhit niya ang kanyang lagda sa ibabaw ng papel, nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang puso na unti-unting naninigas.
Sa bawat kurba ng kanyang pirma, tila isinusuko niya ang kanyang huling depensa, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ito ang huling pagkakataon na mapapaikot nila siya. Pagkatapos ng pirmahan, binalot ng isang nakakasulasok na tamis ang boses ni Velmira habang mabilis na itinatago ang mga dokumento sa kanyang bag. Nang sumapit ang gabi, nahiga si Zaira sa tabi ni Evren sa kanilang malaking kama. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi masusukat ng dangkal, kundi ng milya-milyang dumi at kasinungalingan. Nakatalikod si Evren. Ang tanging liwanag sa silid ay ang mula sa kanyang cellphone na patuloy sa pag-ilaw habang mabilis ang paggalaw ng kanyang mga hinlalaki sa pagtitipa ng mensahe. Sa gitna ng katahimikan, tanging ang tunay na tibok ng puso ni Zaira ang kanyang naririnig. Isang mabilis at masakit na ritmo na sumisigaw ng katarungan. Bago pa siya tuluyang dalawin ng antok, narinig niya ang boses ni Doña Velmira mula sa labas ng kanilang pinto na parang isang bulong ng demonyo. By the way, Evren, don't forget tomorrow's dinner. Magdadala ako ng isang investment partner, a very talented influencer and businesswoman named Chloe. I'm sure Zirabel won't mind having a guest, righty ha? Mapupuno ang gabi ng tawanan at plano para sa kinabukasan ng ating pamilya. Ang pangalang Chloe ay tumimo sa isipan ni Zaira. Ang kumpirmasyon ng hinala niyang kanina pabumabagabag sa kanyang kaluluwa. Habang nakapikit, isang tanong ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan. Hanggang kailan ko kayang sikmurain ang lasa ng inyong mga traidor ng ngiti bago ako tuluyang lamunin ng dilim? Ang bawat hakbang ni Zairabel palayo sa lungsod ng Maynila ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na baluti na unti-unting sumasakal sa kanyang buong pagkatao sa loob ng 5 taon. Sa paglapag ng kanyang mga paa sa mapulang lupa ng Mindanao, sinalubong siya ng sariwang hangin na may halong bango ng basang lupa at hinog na prutas ng kakao, isang amoy na kailanman ay hindi naintindihan ng mga salongga. Nagtungo siya sa isang maliit at tago, ngunit modernong opisina sa gilid ng kanyang malawak na lupain upang makipagkita kay Attorney Zedric Ibanez, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na yaman at ng kanyang mga plano. Maingat nilang tinalakay ang pagtatayo ng isang sikretong pondo na gagamitin ni Zaira upang unti-unting sakalin ang pananalapi ng pamilya Salonga nang hindi nila namamalayan. Walang bakas ng emosyon sa mukha ni Zaira habang pinagmamasdan ang mga graph ng pagbagsak ng shares ng asawa. Tanging ang lamig ng katarungan ang nananalaytay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng pulong, naglakad si Zaira patungo sa gitna ng kanyang taniman, kung saan ang mga puno ng kakao ay tila mga bantay ng kanyang nakaraan. Doon ay natagpuan niya si Zandro Velasco, ang kanyang katuwang sa pagsasaka. Ang lalaki ay abala sa pag-aayos ng mga sako, ang kanyang balat ay tila kulay ng lupang kanyang sinasaka, at ang kanyang mga braso ay bakasang lakas mula sa marangal na paggawa. Napahinto si Zandro nang makita ang kanyang amo. Isang ngiti na kasing tapat ng sikat ng araw ang gumuhit sa kanyang labi. Pansin ni Zandro ang panginginig ng mga balikat ni Zaira at ang lungkot na tila isang aninong nakasunod sa kanya. Hindi siya nagtanong. Sa halip ay kumuha siya ng isang tasa ng mainit na tsokolate, nakakahango lang sa apoy at iniabot ito sa babae. Kahit anong pait ng mundo, may tamis pa ring natitira. Marahang wika ni Zandro habang ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Zaira. Naramdaman ni Zaira ang init ng tasa sa kanyang mga palad na dati ay laging malamig sa loob ng air-conditioned na mansyon sa Manila. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Halos kumawala ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa simpleng kabutihang ipinakita ng lalaki. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Huminga ng malalim at uminom ng malapot na tsokolate na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Bago siya umalis, napansin ni Zandro ang isang itim na uling
sa mapuputing daliri ni Zaira. Hindi nag-atubili ang lalaki, kinuha niya ang dulo ng kanyang sarsang damit, nayari sa cotton at marahang pinunasan ang mantsa sa kamay ng babae. Ang bawat galaw ni Zandro ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang pinakamarupok na kristal sa buong mundo. Ang balat ni Zaira ay tila na kuryente sa haplos na yon, isang pakiramdam ng proteksyon na kailanman ay hindi niya naramdaman mula kay Evren. Habang papalayo si Zaira, hindi niya napansin na mula sa bulsa ni Zandro ay bahagyang nakasilip ang isang lumang litrato, isang larawan ni Zaira. Noong bata pa siya, na tila matagal nang itinatago at pinahahalagahan ng lalaki sa loob ng maraming taon. Pagbalik ni Zaira Bell sa Manila, nang gabing iyon, tila bumalik siya sa loob ng isang madilim na kabaong. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing, tila isang sampal sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanilang marangyang sala, nakatambad ang isang pares ng sapatos na may matutulis na takong at pinalamutian ng mga kumikinang na bato. Isang sapatos na halatang pagmamay-ari ng isang babaeng sanay sa karangyaan at pansin. Mula sa silid kainan, narinig niya ang boses ni Doña Vilmira na tumatawa, kasama ang isang boses ng babae na tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Ang presensya ng ibang tao sa loob ng kanyang tahanan ay tila isang deklarasyon ng giyera na wala ng urungan. Sino ang babaeng ito na tila may karapatan ng magkalat ng kanyang gamit sa mismong pamamahay ni Zaira habang siya ay wala? Sa loob ng silid kainan na binalot ng amoy ng mamahaling pabango at tila nakakasulasok na kayabangan, nakaupo si Chloe sa mismong pwesto na dapat ay kay Zaira Bell. Katabi nito si Evren, na tila isang asong sunod-sunuran sa bawat galaw ng babaeng tinawag ni Doña Vilmira na isang investment consultant. Pagpasok ni Zaira, napatigil ang masayang tawanan ng tatlo at isang mapanuyang tingin ang ipinukol sa kanya mula ulo hanggang paa. "Oh, Zaira, you're here. Nakita mo na ba si Chloe? She's a genius when it comes to branding and lifestyle. Ino-audit niya ang mga expenses natin to make sure everything is top tier," wika ni Doña Vilmira habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang tsa. Lumapit si Chloe. Ang mga kuko nito ay pinalamutian ng mga kumikinang na hiyas at hinawakan ang manggas ng lumang blusa ni Zaira. "Iha, you should really take care of yourself. Ang ganda mo sana, but you look so outdated. Baka akalain ng mga partners ni Evren na katulong ka lang dito sa mansion instead of his wife." "Evren, don't you think your wife needs a total makeover?" Tumingin si Evren kay Zaira, walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang mga mata. Sa halip ay isang buntong hininga ng pagkairita ang kanyang pinakawalan. "Actually, Chloe is right, babe. Your look is not helping my image. Baka pwedeng makinig ka sa mga tips niya para hindi ka naman laging mukhang galing sa bukid." Ang bawat salita ng asawa ay tila isang malupit na hagupit sa natitirang dignidad ni Zaira. Ngunit pinili niyang lunukin ang pait at manatiling tahimik habang pinagmamasdan ng dalawa na tila may sariling mundo. Kinabukasan, sa pag-aakalang makakahanap siya ng kapayapaan sa maliit na hardin sa likod ng mansyon, isang tanawin ang tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa. Doon ay nakita niya ang kanilang hardinero na binubunot ang kaisa-isang puno ng kakao na itinanim ni Zaira, ang huling alaala ng kanyang pumanaw na ama. Ang mga ugat nito ay nakalantad na sa hangin at ang mga dahon ay dahan-dahang nalalanta sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Sa tabi nito, may mga bagong sako ng mga imported na rosas na nakahanda ng itanim. "Bakit niyo binubunot yan? Itigil niyo yan!" sigaw ni Zaira habang tumatakbo patungo sa halaman. Ngunit bago pa niya mahawakan ang puno, lumitaw si Doña Vilmira sa bangkon ng ikalawang palapag. May hawak na pamaypay at ang mukha ay balot ng puot. "Ako ang nag-utos niyan, Zaira Bell. Masyadong mabaho at madumi ang punong yan para sa hardin ko.
Chloe suggested na palitan iyan ng mga European roses para bumagay sa feng shui ng bahay at sa status namin. Hampas lupa, wag mong dalhin ang amoy ng bukid sa mansyon ko. Napasubsob si Zaira sa basang lupa. Niyakap niya ang duguang puno ng kakao na tila ba yakap niya ang bangkay ng kanyang sariling ama. Ang putik ay dumikit sa kanyang mukha at damit, ngunit wala siyang pakialam. Nararamdaman niya ang bawat hibla ng kanyang puso na unti-unting namamatay kasabay ng pagkalanta ng mga dahon sa kanyang bisig. Isang mahaba at tahimik na pagluha ang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Tumulo ito sa lupang kailanman ay hindi naging kanya. Sa sandaling iyon, ang huling ningas ng pag-asa at pagmamahal para sa pamilya Salonga ay tuluyang naapula. Isang malamig na hangin ang umihip at ang mga mata ni Zaira ay biglang nagbago. Ang dati ay puno ng pagsusumamo ay napalitan ng isang talas na kasing pait ng uling. Maingat niyang hinaplos ang isang maliit na dahon na naapakan at nadurog sa putikan. Sa kanyang isipan, humingi siya ng tawad sa kanyang ama, hindi dahil sa nawala ang puno, kundi dahil sa pagpayag niyang tapakan ang kanyang dangal sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng putik sa kanyang pisngi gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, at tumingin sa itaas, diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang boses nang magsalita siya. Tanging isang nakakatakot na kalmado. Kung yan po ang gusto ninyo, Doña Vilmira, susunod ako. Pagpasok niya sa loob ng bahay, kinuha niya ang mga papeles ng paglilipat ng titulo ng mansyon na ilang araw na niyang iniiwasan. Sa harap ni Efren at Vilmira na nakamasid ng may pagtatagumpay, kinuha ni Zaira ang pluma. Isang kakaibang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahang isinusulat ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Isang ngiti na tila nagsasabing ibinibigay na niya ang lahat ng kanilang ninanais. Ngunit kasabay nito ay ang pagbubukas ng pintuan ng isang impyerno na hindi nila inasahang darating. Ano ang kapalit ng mga titulong ito na tila kusa ng isinusuko ng babaeng dati ay handang mamatay para sa kanyang pamilya? Ang bawat halakhak sa loob ng mansyon ay tila mga tinik na pilit ibinabaon sa sugatang puso ni Zairabel. Sa gabing iyon, matapos niyang isuko ang titulo ng bahay, isang marangyang selebrasyon ang idinaos ni na Doña Vilmira at Efren. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal na puno ng mamahaling alak ay masakit sa pandinig, habang ang bawat pagbati nila sa isa't isa ay tila isang pagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Sa isang sulok, nakatayo si Zaira, pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila isang estranghero na ngayon ay mas lalong naging sakim sa kanyang paningin. Lumapit si Efren sa kanya. Ang amoy ng alak ay humahalo sa kanyang hininga. Hinawakan nito ang mga balikat ni Zaira, isang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapanginig lamang sa kanya dahil sa pandidiri. Babe, you don't know how much this means to us. Mommy is so happy. But you know, we need one more thing to secure our future. May bagong project kami ni Chloe, a big-time investment. Kailangan lang natin ng 50 million pesos para sa initial capital. Alam kong may natitira ka pang savings mula sa kumpanya mo sa Mindanao. This is for us, babe. Para kapag lumago ito, hindi mo na kailangang magtrabaho pa kailanman. Tumingin si Zairabel sa mga mata ni Efren, pilit na naghahanap ng kahit katiting na bakas ng katapatan, ngunit tanging kasakiman ng kanyang nakita. Nagsimulang manginig ang kanyang labi at hinayaan niyang pumatak ang isang luha, isang pekeng luha ng kahinaan na alam niyang gustong makita ng lalaki. Iyan na lang ang natitira kong pera, Efren. Isasagip ba nito ang ating pagsasama? Gagawin mo ba akong reyna ng buhay mo gaya ng pangako mo noon? Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo, isang pagganap na kasing husay ng mga bida sa pelikula. Yumakap si Efren sa kanya, tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang biktima. Of course, babe.
I promise. Ikaw lang ang reyna ko. Kinuha ni Zaira ang mga papeles ng bangko na dinala ni Attorney Zedric na lihim na nakipagkasundo sa kanya. Sa harap ng kanyang asawa at biyenan na tila mga buway ang naghihintay ng huli, kinuha ni Zaira ang pluma. Ngunit sa ilalim ng mga dokumento ng paglilipat ng pondo, may mga nakatagong sugnay na hindi napansin ng mga salonga dahil sa kanilang pagmamadali at pagmaliit sa talino ni Zaira. Ang bawat sentimo na ibibigay niya ay may kalakip na garantiya. Ang buong kumpanya ng mga salonga ang magsisilbing kolateral. Sa bawat pag-ikot ng kanyang panulat, tila isinusulat ni Zaira ang hatol ng bitayan para sa pamilyang sumira sa kanya. Bago umalis si Efren upang makipagkita kay Chloe, inayos ni Zaira ang kurbata nito. Hinaplos niya ang leeg ng asawa, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw mula sa kurbata patungo sa kwelyo, tila isang mga ngaso na pinapakiramdaman ang huling pintig ng kanyang huli bago ito tuluyang bawian ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagmahal sa paningin ni Efren, ngunit sa loob nito ay isang nagbabagang puot. Mag-ingat ka, Efren. Ayokong may mangyaring masama sa iyo ngayong hawak mo na ang lahat. Bulong niya sa tinig na kasing lamig ng yelo. Nang malalim na ang gabi at ang buong mansyon ay binalot na ng katahimikan, naglalakad si Zaira sa pasilyo nang mapahinto siya sa tapat ng silid ni Doña Belmira. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa loob ay narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na kausap ang kanyang asawa. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Mami, nakuha na natin ang pera. Malinis na ang lahat. Kailan natin siya papupuntahin sa kalsada? Tanong ni Efren sa tinig na puno ng pananabik. Narinig ni Zaira ang marahang paggalaw ng silya ni Belmira bago sumagot ang matanda. Huwag kang mainip, anak. Sa darating na Sabado, may malakas na bagyong parating. Iyan ang pinakamagandang oras. Itatapon natin siya sa gitna ng ulan nang walang kahit isang kusing. Hayaan nating kainin siya ng putik na pinanggalingan niya. She is useless now. Chloe is waiting for you. And we have the life we deserve. Napasandal si Zaira sa pader. Ang kanyang puso ay mabilis ang pagpintig, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling malinaw. Ang lamig ng semento ay tila dumadaloy sa kanyang likuran. Sa darating na bagyo, hindi lamang ulan ang babagsak sa mansyong ito. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang diwa habang pinagmamasdan ang madilim na langit sa labas ng bintana. Sino ang tunay na mababasa sa ulan at mawawalan ng masisilungan kapag ang lahat ng kanilang ninakaw ay biglang naglaho na parang bula? Ang bawat paghinga ni Zaira Bell ay tila isang pakikipagtuos sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang buong mundo ay naging isang madilim na entablado kung saan kailangan niyang gumanap bilang isang asawang walang alam, habang unti-unti niyang binubuo ang mga piraso ng kanyang pag-alis. Sa gitna ng gabi, dahan-dahan siyang kumuha ng isang maliit na bag at sinimulang itago ang mga mahahalagang alaala. Ang luma at kupas na litrato ng kanyang ama, ang ilang piraso ng binhi ng kakao na itinago niya sa isang maliit na garapon, at ang kanyang mga dokumentong pampinansyal. Ang bawat gamit na kanyang hinahawakan ay tila may dalang alaala ng bawat sakripisyo at bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos para sa pamilyang handang pumatay sa kanya sa gitna ng ulan. Dahil sa matinding pagod ng isip at katawan, nagpasya si Zaira na lumabas ng bahay upang huminga. Nagtungo siya sa isang maliit at tahimik na kapehan sa kanto ng lungsod. Ngunit bago pa man niya mailapit ang tasa sa kanyang labi, ang kanyang paningin ay biglang nagdilim. Ang mga ilaw sa paligid ay tila naging mga mantsa ng kulay na umiikot ng mabilis. Ang mundo ay tila nawalan ng timbang. At ang huling naramdaman niya ay ang malamig na sahig na mabilis na sumalubong sa kanyang nanghihinang katawan. Nang dahan-dahang bumalik ang kanyang malay, ang unang naramdaman ni Zaira
ay ang malambot na sandalan ng isang upuan at ang pamilyar na bango ng tuyong dahon at lupang basa. Ang bango na tila ba isang yakap mula sa kanyang probinsya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa loob ng isang sasakyan. Sa tabi niya, nakaupo si Sandro, ang lalaking hindi niya inasahang makikita sa gitna ng magulong lungsod ng Maynila. Ang mga kamay ni Sandro ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Zaira. "Mahal, gising ka na ba? Huwag kang magulat. Nakita kitang natumba sa kapehan, kaya dinala muna kita rito. Huwag kang matakot. Safe ka rito sa akin." Bulong ni Sandro sa tinig na kasing lamig at lambot ng hangin sa gabi. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Zaira ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luha na matagal niyang kinulong sa kanyang dibdib ay biglang bumuhos ng walang tigil. Hindi siya makapagsalita. Tanging mga hikbi lamang ang lumalabas sa kanyang bibig habang nakasandal siya sa matibay na balikat ng lalaki. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat butil nito ay tumatama sa bubong ng sasakyan na tila isang mabilis at walang katapusang ritmo ng mga daliri na tumatapik sa salamin. Ngunit sa loob ng sasakyan, binalot sila ng isang kakaibang init. Inabot ni Sandro ang kamay ni Zaira at marahan itong pinisil. Ang init ng palad ng lalaki ay tila ba nagpapatunaw sa yelong bumabalot sa puso ng babae. "Huwag kang matakot. Nandito lang ako, nakabantay. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan," pangako ni Sandro habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Zaira. Sa gitna ng katahimikan at ng malakas na ulan, naramdaman ni Zaira ang isang uri ng kapayapaan na 5 taon na niyang pilit na hinahanap. Para siyang isang ibong pagod na pagod sa paglipad at sa wakas ay nakahanap ng isang sanga na handang sumalo sa kanyang bigat. Nabalik lamang ang diwa ni Zaira nang dahan-dahang tumigil ang sasakyan sa harap ng mansyon ng mga salongga. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit ang liwanag mula sa mga poste sa kalsada ay nagpakita ng isang tanawing tuluyang nagpalamig sa kanyang dugo. Ang pintuan ng gate ay nakabukas at sa labas ng malaking pinto ng bahay, nakatambad ang lahat ng kanyang mga kagamitan, mga damit, mga libro, at maging ang kanyang mga sapatos na naitapon na at nakalubog sa maruming putik. Nakatayo sa may bukana ng pinto si Doña Vilmira. May hawak na payong at ang mukha ay binalot ng isang nakakatakot na ngisi. Habang sa likod niya ay nakatayo ang ilang mga lalaking nakabarong na tila mga bantay ng isang bilangguan. Ang bawat gamit na pagmamay-ari ni Zaira ay basang-basa na at unti-unting nilalamon ng tubig baha. Tila ba ipinapakita ang katapusan ng kanyang pag-iral sa bahay na yon. Napatingin si Zaira sa kanyang mga kamay na hawak pa rin ni Sandro bago dahan-dahang humarap sa harap ng kanyang kinabukasan. Ano ang kanyang gagawin ngayong ang huling masisilungan niya ay tuluyan ng isinarado sa kanyang harapan sa gitna ng nagngangalit na bagyo? Sa paglabas ni Zaira Bell mula sa sasakyan ni Sandro, sinalubong siya ng malupit na hagupit ng hangin at ulan na tila ba nakikidalamhati sa kanyang sinasapit. Pinigilan niya si Sandro na bumaba. Kailangan niyang harapin ang huling kabanata ng kanyang pagtitiis ng mag-isa nang may natitira pang dangal sa kanyang mga balikat. Ang bawat hakbang niya patungo sa bukana ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng porch, nakatayo si Doña Vilmira. Hawak ang isang makapal na folder at ang kanyang mukha ay puno ng kasuklam-suklam na pagtatagumpay. "Huwag mo nang ituloy ang pag-arte mo, Zaira Bell. We have everything! My private investigator captured everything!" Sigaw ni Vilmira habang isinasaboy sa harap ni Zaira ang mga litrato. Ang mga larawan ay nagpapakita ng sandali kung kailan dahan-dahang sumasandal si Zaira
sa balikat ni Zandro sa loob ng sasakyan kanina. Napakakati mo. Habang nagpapakasasa ka sa yaman ng mga salongga, nakikipagtalik ka sa isang hamak na magsasaka? You are a disgrace to this family. Lumabas si Efren mula sa likuran ng kanyang ina. Kasunod si Chloe na nakasuot ng isang manipis na pantulog na tila ba pag-aari na niya ang buong pamamahay. Ang tingin ni Efren kay Zaira ay wala nang bahid ng kahit anong emosyon, kundi isang malamig na pagkadiri. I'm so done with your drama, Zaira. Akala ko ba simple ka lang? Akala ko ba loyal ka? To think na pinatira kita rito, binigyan kita ng status, and this is how you pay me back? Masyadong mababa ang moralidad mo para sa akin. Wika ni Efren habang hinahaplos ang balikat ni Chloe. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang bait ni Zaira. Ibinato ni Velmira ang mga papeles ng annulment sa paanan ni Zaira, direkta sa putikan kung saan nakakalat ang kanyang mga kagamitan. Sign it! Ngayon din, at huwag kang magkakamaling humingi ng kahit isang sentimo dahil ang adultery mo ang magpapabagsak sa'yo sa korte. Leas. Dahan-dahang lumuhod si Zaira sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa malamig at malagkit na putik. Hindi siya lumuhod upang magmakaawa. Lumuhod siya upang abutin ang isang maliit na kwadro na nakatapon sa gilid. Ang litrato ng kanyang ama na bahagyang nabasag ang salamin. Pinunasan niya ang putik sa mukha ng kanyang ama gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila ba naubos na ang lahat ng luha sa nakalipas na 5 taon. Kinuha niya ang pluma mula sa bulsa ng kanyang basa ng damit at, sa ibabaw ng basang papel, itinala niya ang kanyang huling lagda bilang asawa ni Efren Salonga. Tumayo siya ng tuwid, hawak lamang ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinalikuran niya ang mansyon nang walang kahit isang sulyap pabalik. Habang naglalakad siya palayo sa dilim, narinig niya ang malakas na tunog ng pag-lock ng bakal na gate. Isang tunog ng pagsasara na tila ba hudyat ng kamatayan ng kanyang lumang buhay. Sa loob, tanaw niya ang anino ni Velmira at Efren na nagtataas ng mga baso ng sampanj, nagdiriwang sa akala nilang tagumpay sa pagpapaalis sa kanya ng walang kahit ano. Kinabukasan ang langit ay malinis na mula sa bagyo, ngunit sa loob ng isang mall sa Makati, isang panibagong unos ang nagsisimulang mabuo. Nakatayo si Doña Velmira sa harap ng isang automated teller machine, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, handang i-withdraw ang bahagi ng 50 milyong piso na ibinigay ni Zaira para sa kanilang bagong luho. Isinaksak niya ang card, pinindot ang kanyang password ng may kumpiyansa at hinintay ang tunog ng paglabas ng pera. Ngunit sa halip na ang pamilyar na tunog ng bibilanging papel, ang makina ay naglabas ng isang mahabang katahimikan. Sa screen ng ATM, isang babala ang biglang lumitaw. Nagbabaga ang pulang kulay nito sa gitna ng puting background. Ang mga salitang account frozen, court order, ay paulit-ulit na naglalaho at lumilitaw. Tila ba tinutuya ang bawat plano ng matandang babae. Ang panginginig sa mga kamay ni Velmira ay nagsimula, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang katotohanang dahan-dahang lumulubog sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng babalang ito na tila ba isang pulang kadena na biglang pumulupot sa kanilang buong yaman? Ang bawat hininga ni Zaira Bell sa malawak na lupain ng Mindanao ay tila paghigop ng isang lunas na unti-unting nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Wala na ang masikip na hangin ng Maynila na puno ng usok at kasinungalingan. Dito, ang amoy ng luntiang dahon at ang sariwang sikat ng araw ay nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang katawan. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na blusa at may bahid ng uling ang mga kamay. Ngayon, nakatayo siya ng may paninindigan sa gitna ng kanyang sariling imperyo. Suot ang isang puting blazer na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang buhok
ay malayang hinahampas ng hangin. Pagbaba niya sa kanyang sasakyan, sa harap ng gusali ng Cortez Harvest, agad siyang sinalubong ng kanyang mga tauhan. Ang bawat isa ay yumuyukod ng may matinding paggalang. Ang iba ay ginagawa ang tradisyonal na pagmamano bilang tanda ng kanilang mataas na pagtingin sa kanilang amo. Ang dating konkao at hampas lupa sa paningin ng mga Salonga ay ang reyna at tagapagligtas ng libu-libong pamilya sa Mindanao. Sa bawat ngiting ibinibigay niya sa kanyang mga manggagawa, damang-dama ni Zaira ang tunay na kayamanan, hindi ang ginto o mga titulo, kundi ang dangal na kailanman ay hindi nagawang nakawin ng pamilya ng kanyang dating asawa. Nagtungo siya sa likurang bahagi ng opisina, sa garden na puno ng mga bagong usbong na punla ng kakao. Doon, nakita niya si Sandro na abalang nagdidilig ng mga halaman. Napahinto ang lalaki nang makita ang anyo ni Zaira. Ang kanyang mga mata ay rumehistro ng matinding pagkagulat at humantong sa isang uri ng hiya. Napatingin si Sandro sa kanyang sariling mga kamay na puno ng putik at sa kanyang suot na simpleng kamiseta. Sa kanyang paningin, si Zaira ay tila isang bituin na masyado ng mataas para abutin ng isang katulad niya. Dahan-dahang lumingon si Sandro at ninais na lumayo upang hindi madungisan ang presensya ng kanyang amo. Ngunit bago pa makahakbang ang lalaki, mabilis na lumapit si Zaira. Hindi siya nag-atubili na hawakan ang braso ni Sandro. Hindi alintana ang putik na dumikit sa kanyang mamahaling damit. "Sandro, huwag kang aalis. Dito ka lang," bulong ni Zaira sa tinig na puno ng emosyon. Sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan, ipinadama ni Zaira na ang lalaking ito ang kanyang katuwang, ang kanyang sandigan noong ang lahat ay nakatalikod sa kanya. Isang kakaibang kaba ang naramdaman ni Sandro. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng kanyang paghinga habang dahan-dahang hinahaplos ni Zaira ang kanyang mga palad. Isang sandali ng kilig at kapayapaan ang bumalot sa kanila, isang pagpapatunay na sa piling ng lalaking ito, hindi kailangan ni Zaira na maging chairman, kundi isang babaeng nais lamang mahalin ng totoo. Pagkatapos ng sandaling iyon, nagtungo si Zaira sa kanyang opisina kasama si Attorney Zedric. Ang bawat dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa ay tila mga bala na handa na niyang iputok. Ang plano ay malinaw. Ang lahat ng utang na kinuha ng kumpanya ni Avren Salonga na ginarantiyahan ng mga peking dokumento ni Velmira ay hawak na ngayon ng Quidao II na pagmamay-ari ni Zaira. Isang simpleng tawag lamang sa bangko ay sapat na upang gumuho ang buong mundo ng mga Salonga. Ang bawat pirma ni Zaira sa mga bagong kautusan ay tila isang hakbang patungo sa katuparan ng katarungang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Ma'am Zaira, handa na ang lahat para sa foreclosure. Isang pindot niyo lang, mawawalan sila ng kahit anong masisilungan," wika ni Zedric habang iniiaabot ang isang tablet na nagpapakita ng status ng bangko. Tumingin si Zaira sa bintana, pinagmasdan ang paglubog ng araw na tila ba hudyat ng pagtatapos ng dilim sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang paghahanda, isang ulat ang dumating tungkol kay Chloe. Ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap ay tila nagpaplano na ring tumakas. Dala ang ilang mga nakaw na alahas mula sa mga Salonga. Ang huling bahagi ng araw ay binalot ng isang nakakagulat na sorpresa. Isang makintab at mabaong sobre ang nakapatong sa kanyang mesa pagbalik niya mula sa hapunan. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang eleganteng tiepmoy na pinalamutian ng ginto at mga kristal. Ito ay isang paanyaya para sa Grand Gala and Merger Announcement ng pamilya Salonga. Akala ni na Evren at Velmira ay nakahanap na sila ng bagong tagapagligtas na sasalba sa kanilang pagbagsak. Hindi nila alam na ang Vicutine na inaasahan nila ay ang mismong babaeng itinapon nila sa ulan. Paano nila haharapin ang katotohanang ang kanilang kapalaran ay nakasalalay na
sa mga kamay ng taong itinuring nilang walang halaga. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga salongga sa Maynila ay tila isang makapal na kumot na nagtatago ng isang nagniningas na apoy. Sa kabila ng katotohanang ang kanilang mga bank account ay nakapangalumbaba na sa kawalan, pilit pa ring nagbibihis ng karangyaan si Doña Vilmira. Ang bawat alahas na isinusuot niya ay tila mga mabibigat na pabigat na pilit niyang ipinangangalandakan upang itago ang nagbabadyang pagbagsak. Ang matandang babae ay abalang-abala sa pag-aayos ng bawat detalye para sa gabi ng Grand Gala, ang gabing inaasahan niyang magiging mitya ng kanilang muling pagbangon. Evren, ayusin mo ang sarili mo. We have to look perfect tonight. Kapag nalaman ng mga investors na may problema tayo, tapos na ang lahat. Utos ni Vilmira habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paglalagay ng mapulang lipstick. Si Evren naman ay nakatulala sa tapat ng kanyang bukas na vault. Napansin niyang ang ilan sa mga mamahaling relos at alahas na iniwan ni Zaira ay nawawala na rin. Alam niyang si Chloe ang kumuha ng mga ito, ngunit pilit niyang pinapaniwala ang kanyang sarili na baka inilipat lang ng babae ang mga ito para sa kaligtasan. Ma, what if the bank calls again while we're at the party? Nakakahiya if may tumawag na debt collector sa harap ng mga guests natin. Bulong ni Evren sa tinig na puno ng takot. Shut up, Evren. Just smile and pretend we are still the kings and queens of this industry. This gala is our final gamble. Bulyaw ng kanyang ina na ang boses ay puno ng pilit na katapangan. Samantala, sa isang tahimik na silid sa Mindanao, pinagmamasdan ni Zaira Bell ang kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang suot na gown na gawa sa pinakamahusay na sutla ay tila dumadaloy sa kanyang katawan gaya ng tubig sa batis. Ang kulay nito ay kasing itim ng gabi, ngunit pinalamutian ng mga kumikinang na detalye na tila mga bituin. Wala na ang bakas ng pagod at putik sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay ang isang uri ng kagandahang binuo mula sa sakit at pagbangon. Ang lamig ng tela sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya na ang gabi ng paghihiganti ay narito na. Pumasok si Zandro sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng paghanga. Suot niya ang isang maayos na kasuotan na tila mas lalong nagpadagdag sa kanyang pagkalalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling tapat at mapagkumbaba. Lumapit siya kay Zaira at kinuha ang isang trambal na gawa sa ginto na may hugis ng isang maliit na sanga ng kakao. Ang bawat paggalaw ni Zandro ay tila isang tula ng pag-iingat habang isinasabit niya ang trambal sa dibdib ni Zaira. Ang init ng kanyang mga daliri na dumaan sa balat ng babae ay nagdulot ng isang matinding kilig na tila nagpapatigil sa mundo sa paligid nila. Tapusin mo na sila, mahal. Tapusin mo na ang lahat ng sakit na idinulot nila sa'yo para sa wakas ay makauwi ka na ng buo sa akin. Bulong ni Zandro habang ang kanyang hininga ay dumarampi sa tenga ni Zaira. Hinawakan ni Zaira ang mga kamay ng lalaki. Ang kanyang puso ay napuno ng isang uri ng katapangan na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pagmamahal. Ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing sapat na ang 5 taon ng pagtitiis. Ang sandaling iyon ng kanilang paglalapit ay tila isang panalangin bago ang pagsabog ng isang malakas na unos. Nang sumapit ang oras ng gala sa isang sikat na hotel sa Makati, ang buong bulwagan ay binalot ng mga puting liwanag mula sa mga kamera na tila ba mga kidlat na paulit-ulit na bumubulag sa paningin ng bawat bisita. Ang tunog ng mga yabag sa marmol na sahig at ang marahang himig ng biolin ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na katahimikan. Nakatayo si Doña Vilmira sa gitna ng entablado, nakangiti ng buong ningning habang ipinapakilala ang VQ Tinsin o ang tagapagligtas na sasalba sa kumpanya ng mga salongga mula sa pagkalugi. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatitig sa malaking pintuan sa dulo ng bulwagan, naghihintay sa taong may hawak ng kanilang kapalaran.
Dahan-dahang bumukas ang dalawang malalaking pinto ng bulwagan, isang galaw na tila nagpapahinto sa bawat paghinga sa loob ng silid. Mula sa labas, pumasok ang isang anino ng isang babae na ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng tadhana. Ang bawat paglapat ng kanyang takong sa makintab na sahig ay nag-iiwan ng isang matinding tensyon na tila ba isang tali na unti-unting hinihigpitan sa leeg ng pamilya Salonga. Nang tumama ang liwanag ng mga chandelier sa mukha ng babae, ang baso ng alak na hawak ni Doña Belmira ay muntik nang mabitawan ng kanyang nanginginig na mga daliri. Sino ang babaeng ito na tila ba muling nabuhay mula sa putik upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya sa gitna ng karangyaan? Ang bawat hakbang ni Zaira Bell sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig ay tila isang mabilis at maingat na ritmo ng martilyo na naglalapat ng huling hatol. Ang liwanag mula sa mga naglalakihang chandelier ay sumasalamin sa kanyang itim na gown na nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang reynang nagmula sa kailaliman ng gabi. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang hangin na dahan-dahang humuhupa habang ang lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Sa gitna ng entablado, ang mukha ni Doña Belmira ay nabalot ng isang matinding pagkagimbal na sinundan ng isang mapanganib na puot. Sino ang nagbigay ng pahintulot sa basurerang ito na tapakan ang bulwagang ito? Guard! Ilabas ninyo ang babaeng ito. How dare you show your face here, Zaira Bell? Akala mo ba ay makukuha mo kaming ipahiya sa harap ng mga kaibigan namin? Ang boses ni Belmira ay umalingaw sa buong silid, puno ng pandidiri at pilit na awtoridad. Lumapit si Efren, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Zaira. Zaira, please, umalis ka na. Huwag mo nang gawin itong mas mahirap para sa ating lahat. You don't belong here. This is a place for investors, for people with status. Hindi mo ba nakikita? You're just making a fool of yourself. Bulong ni Efren habang pilit na hinahawakan ang braso ng babae upang hilahin ito palabas. Ngunit bago pa man dumapo ang mga daliri ni Efren sa kanyang balat, isang matikas na lalaki ang humarang sa pagitan nila. Si Attorney Zedric Ibanez ay humakbang pasulong. Bit-bit ang isang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong mundo. Naglakad ang abogado patungo sa podium, kinuha ang mikropono, at ang kanyang boses ay naging isang malakas na proklamasyon na bumasag sa bawat ilusyon ng pamilya Salonga. Ladies and gentlemen, we are not here to celebrate a merger. We are here to witness a total acquisition. Ang pamilya Salonga ay wala ng kumpanyang ipagmamalaki. Sa oras na ito, ang lahat ng shares, ang lahat ng ari-arian, at maging ang mansyong tinitirhan ninyo ay opisyal na ng kinuha ng ating bagong chairman. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang tunay na may-ari ng Quidaw 2 na bumili sa bawat sentimo ng inyong utang, ang nagsisilbing chairman ng Cortez Harvest, si Zaira Bell Cortez. Kasabay ng mga huling salita ni Zedric, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado ay nagliwanag. Tumambad sa paningin ng lahat ang mga dokumento ng pagkakautang, ang mga ebidensya ng malawakang panloloko sa buwis, at ang mga litrato ng mga peking pirma na ginawa ni Belmira upang makakuha ng pondo. Ang bawat pahina na lumilitaw ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng mga Salonga sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng basong kristal ang narinig mula sa mga kamay ni Belmira habang ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig, gaya ng pagkawasak ng kanyang dangal. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Magnanakaw ka, Zaira Bell. Ninakaw mo ang lahat sa amin. Hiyaw ni Belmira habang ang kanyang mukha ay namumula at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa galit. Ngunit nanatiling kalmado si Zaira. Humakbang siya palapit kay Efren na ngayon ay nakatayo na tila isang estatwa ng kahihiyan. Ang lalaking dati ay nagpapaiyak sa kanya sa bawat salita ay ngayon ay tila isang maliit na insekto sa kanyang paningin. Hindi ko ninakaw ang kahit ano, Doña Belmira.
Ibinigay ninyo ito sa akin sa bawat pagkakataon na minaliit ninyo ako, sa bawat luhang pinaluhan ninyo, at sa bawat barya na kinuha ninyo mula sa akin habang itinuturing ninyo akong basura. Ang kumpanyang ito ay itinayo ko gamit ang aking pawis habang kayo ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang hindi sa inyo. Ngayon, tapos na ang inyong oras. Wika ni Zaira sa tinig na kasing lamig ng kamatayan, ngunit kasing linaw ng katarungan. Ang pagbagsak ng katawan ni Avren sa sahig ay nag-iwan ng isang matigas na tunog, habang ang lalaki ay napaluhod sa harap ng kanyang dating asawa, hindi para humingi ng tawad, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling pagkatalo. Sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, isang grupo ng mga kalalakihang nakauniforme ang pumasok mula sa malaking pinto. Ang kanilang mga sapatos ay naglalabas ng isang matigas at seryosong tunog sa bawat paglapat sa marmol. Lumapit ang isang opisyal kay Doña Vilmira at naglabas ng isang puting papel na may selyo ng korte. Ang mga kumikinang na posas ay kinuha mula sa sinturon ng pulis. Ang kanilang bakal na kulay ay tila sumasalamin sa malamig na tadhana na naghihintay sa matanda. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakasaksi sa pagkapit ng bakal sa mga pulso ni Vilmira, isang imahe na hinding-hindi malilimutan ng sinuman sa silid. Ano ang huling gagawin ni Avren habang pinapanood niyang kinakaladkad ang kanyang ina at ang babaeng itinuring niyang basura ay nakatayo sa itaas niya bilang kanyang bagong Panginoon? Isang linggo ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tila kastilyong buhangin ng pamilya sa Longga. Ang balita ng kanilang pagbagsak ay naging laman ng bawat pahayagan at usap-usapan sa bawat kanto ng Maynila. Sa gitna ng isang maalikabok at mainit na kalsada sa Makati, naglalakad si Avren na tila isang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang suot na barong ay gusot na at may mga mantsa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay lubog at binalot ng itim na bilog dahil sa kawalan ng tulog. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan. Ang tanging dala niya ay ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit. Nagtungo siya sa apartment na kinuha niya para kay Chloe. Umaasang doon ay makakahanap siya ng kahit kaunting masisilungan at karamay. Ngunit sa pagdating niya, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang isang bakanting silid na tila nilisan sa gitna ng pagmamadali. Ang mga mamahaling gamit na binili niya, gamit ang pera ni Zaira, ay wala na. Maging ang mga alahas na itinago niya sa vault ay tinalikuran na rin ng babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ayon sa gwardiya ng gusali, umalis si Chloe kasama ang kanyang sariling driver at lahat ng maleta nito bago pa man pumutok ang balita ng foreclosure. Ang katotohanan ay tila isang malakas na buhos ng malamig na tubig sa kanyang katawan. Siya ay ginamit lamang at itinapon nang wala ng pakinabang. Dala ng matinding desperasyon at kawalan ng mapupuntahan, nagpasiya si Avren na gamitin ang kanyang huling pera upang lumipad patungong Mindanao. Sa harap ng dambuhalang pintuan ng headquarter ng Cortez Harvest, nakatayo ang dating tagapagmana na ngayon ay tila isang pulubi. Ang bawat taong lumalabas at pumapasok sa gusali ay tumitingin sa kanya nang may halong pandidiri at awa. Nang makita niya ang sasakyan ni Zaira na dahan-dahang humihinto sa harap ng lobby, mabilis siyang tumakbo patungo rito at lumuhod sa gitna ng semento. Hindi alintana ang init at ang matitigas na tingin ng mga gwardya. "Zaira, please maawa ka sa akin. I was wrong. I was blinded by my mother's greed. Babe, isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Tayo pa rin ang mag-asawa sa mata ng Diyos, hindi ba? Give me another chance. We can start over here in Mindanao. I will work for you. Kahit ano, gagawin ko." Ang boses ni Avren ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng damit ni Zaira habang ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Dahan-dahang bumaba si Zaira mula sa sasakyan. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pagnanais na saktan ang lalaking nasa kanyang paanan.
Sa halip, tanging isang malalim at malamig na awa ang kanyang ipinadama. Tiningnan niya ang nanginginig na mga kamay ni Evren bago dahan-dahang humarap sa lalaki. Ang utang na loob ko sa pamilya niyo, Evren, ay nabayaran ko na ng bawat luhang pinaluha niyo sa akin sa loob ng 5 taon. Sa bawat araw na itinuring niyo akong alipin at basura, unti-unting nabubura ang lahat ng obligasyon ko sa inyo. Wala ka nang makukuha sa akin dahil ang lalaking minahal ko noon ay matagal nang pinatay ng inyong kasakiman. Kinuha ni Zaira ang kanyang pitaka, naglabas ng ilang pirasong barya at ilang maliliit na papel na pera at dahan-dahang inilapag ito sa palad ni Evren. Gamitin mo iyan para pambili ng tiket sa bus. Pumunta ka sa piitan at dalawin mo ang iyong ina. Kailangan niya ng karamay doon at ikaw na lamang ang natitira sa kanya. Iyan ang huling tulong na maibibigay ko sa iyo bilang isang tao, hindi bilang iyong asawa. Tinalikuran ni Zaira ang lalaki. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na tanikala na matagal nang pumipigil sa kanyang paglipad. Bago siya tuluyang pumasok sa gusali, naramdaman ni Zaira ang isang bagay sa kanyang bulsa, isang maliit at murang kapi ng buhok na binili ni Evren para sa kanya noong mga unang buwan ng kanilang relasyon, bago pa sila naging mag-asawa. Ito ang tanging bagay na itinago niya bilang huling piraso ng kanyang nakaraan. Kinuha niya ito, pinagmasdan sa huling pagkakataon, at dahan-dahang binitawan. Ang maliit na kapi ay tinangay ng hangin. Umikot-ikot sa ere, bago tuluyang nahulog sa isang kanal sa gilid ng kalsada. Wala nang natira, wala nang sakit, wala nang kahit anong koneksyon. Sa gitna ng kanyang paglalakad, patungo sa kanyang opisina, naramdaman ni Zaira ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Zandro sa screen. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang uri ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ng lalaki ay bumalot sa kanyang pandinig na tila isang malambing na himig ng biolin sa gitna ng katahimikan. Handa na ang lahat dito sa farm, Zaira. Nagluto ako ng paborito mong ulam at ang mga puno ng kakao ay tila naghihintay sa iyong pagdating. Umuwi ka na, mahal. Dito sa piling ko, ikaw ay ligtas na. Ang mga salitang iyon ay tila huling piraso ng gamot na nagpatuyo sa lahat ng kanyang sugat. Ngunit paano nga ba haharapin ni Zaira ang isang bukas na puno ng pag-asa matapos niyang iwanan ang lahat ng kanyang nakaraan sa gitna ng kalsada? Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa malawak na taniman ng kakao sa Mindanao ay tila isang banal na haplos na nagpapahayag ng isang panibagong simula. Sa loob ng 1 taon mula nang iwanan ni Zaira Bell ang madilim na kabanata ng kanyang buhay sa Maynila, ang lupain na dati ay tila batuyot at puno ng lungkot ay naging isang masaganang paraiso. Ang bawat puno ay tila mga buhay na saksi sa kanyang muling pagbangon. Ang kanilang mga sanga ay hitik sa bunga at ang hangin ay binalot ng amoy ng matamis at purong tsokolate na tila ba isang lunas na humihilom sa bawat natitirang peklat sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang opisina, na ngayon ay puno na ng mga parangal para sa kanyang kontribusyon sa agrikultura, nakaupo si Zaira habang pinagmamasdan ang isang puting sobre na kararating lamang. Ito ay galing sa piitan, isang sulat mula kay Doña Vilmira na puno ng mga salita ng pagsisisi at pagsusumamo para sa tulong pinansyal. Ayon sa balita, si Evren naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa pier. Pilit na binubuhay ang sarili sa gitna ng hirap na dati ay itinuturing nilang pandidiri. Matagal na pinagmasdan ni Zaira ang sulat bago dahan-dahang kinuha ang isang lighter sa kanyang mesa. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa bawat sulok ng papel. Nilalamon ang bawat titik ng kasinungalingan hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin sa labas ng bintana. Ang pagpapatawad para kay Zaira ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang magkaroon pa ng puwang
ang mga taong iyon sa kanyang kasalukuyan. Ang katahimikan ng kanyang puso ay ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad si Zaira patungo sa gitna ng bukid kung saan itinatayo ang gusali para sa kanyang pundasyong ani ng dangal. Ang proyektong ito ay naging silungan para sa daan-daang kababaihan na nakaranas ng pang-aabuso at panloloko. Binibigyan sila ng pagkakataong tumayo sa sarili nilang mga paa. Doon ay natagpuan niya si Zandro na abala sa pagtulong sa mga manggagawa. Nang makita siya ng lalaki, agad itong lumapit at hinawakan ng kanyang mga kamay nang may matinding pag-iingat. Ang bawat haplos ni Zandro ay tila isang pangako ng katapatan na hindi kailanman nagmaliw. Zaira Bell, handa na ang lahat para sa ating hapunan sa ilalim ng mga bituin. Wala nang ingay ng lungsod, tanging ang himig ng mga kuliglig at ang tibok ng ating mga puso ang maririnig mo. Bulong ni Zandro habang dahan-dahang inilalagay ang isang singsing na yari sa pinilipit na hibla ng abaka sa daliri ng babae. Hindi ito ang kumikinang na brilyante na dati ay tila ba isang posas sa kanyang kamay. Ito ay isang simpleng simbolo ng isang pag-ibig na nagmula sa lupa, tapat at hindi kailanman nagnanais na magmamay-ari. Ang kilig na naramdaman ni Zaira ay hindi isang pagsabog, kundi isang mainit at banayad na daloy ng tubig na nagpapatunay na sa wakas siya ay nasa tamang piling na. Napasandal siya sa dibdib ni Zandro, pinakikinggan ang bawat pintig nito na tila ba nagsasabing tapos na ang bagyo at ang liwanag ay narito na upang manatili. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungo sa malalim na asul, isang mahalagang aral ang nanatili sa isipan ni Zaira na nais niyang iwanan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang mga alahas o sa taas ng katayuan ng kanyang asawa. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang mahalin ang sarili ng sapat upang talikuran ang lahat ng bagay na hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ang bawat sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi mga marka ng isang mandirigma na piniling muling mabuhay mula sa putik upang maging isang magandang bulaklak. Ang kwento ni Zaira Bell Cortez ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang tahimik na ngiti habang pinagmamasdan ng kanyang sariling mga kamay na malayang humahawak sa kanyang sariling kapalaran. Ang pag-ibig ay dumating hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang sa paglalakbay patungo sa isang bukas na puno ng dangal at tunay na kaligayahan. Sa ilalim ng malawak na langit ng Mindanao, ang lahat ay tila ba nasa tamang lugar na, at ang bawat hininga ay isang pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling mabuo.